Everyone, happy 1st of October. Big shout out to Miss Jonah de los Santos. Siya yung dahilan kaya ako nag-live today. And I'm gonna record this para ma-upload ko mamaya para hopefully makarating sa kanya. I received a chat, a message, a private message the other day and from a random person, I don't even know her. Tapos nagpakilala siya and she was hoping na makapag-reply ako doon sa mga queries niya about my eye condition. By the way, I have retinitis pigmentosa. Yes po, RP, and it is a congenital eye disease, eye illness na very rare, like 1 in a million, I don't know. Pero basta, ang alam ko, dito nga sa Cagayan, ganun siya ka-rare na walang clinic, walang ophthalmologist or optometrist na nakakaalam ng eye condition ko. And wala silang mga apparatus or mga gamit. And I had to go to Ilagan one time just for check-up dahil nag-visit yung isang nagbakasyon galing sa US na ophthalmologist. Just to confirm, anyway, na-diagnose na ako way back before, 2015 pa yon, sa Dubai pa yon, sa UAE. And not once, but 5 times. So yon. Ito lang yung message ko kay Jonah, kay Ma'am Jonah. Una sa lahat, kasi she just, recently lang yung kanya, and nabasa daw niya yung post ko. I think may public post kasi ako during the pandemic time about my eye condition sa Blue App na naka-public post. And she was searching for some answers dun sa mga alam na questions sa sarili niya about her eye condition as well because she was diagnosed I think 2023 lang, just recently. Although the symptoms ng sakit nasa kanya na way back pa, bata pa siya at hindi rin niya maintindihan bakit hindi raw gumagana ang eyeglasses. And yes, as you can see, naka-eyeglasses po ako, pero actually most of the time props ko lang po siya. Hindi siya gumagana actually. Wala po siyang little help. I'll just say little help. Mahirap naman sabing wala siyang tulong, 'di ba? May little help siya sa reading siguro, pero as to seeing things around me, mahirap. Wala po siyang help actually. So eto, kay Miss Jonah, I have 5 things to say sa'yo. Kasi I know it's hard, it's tough, it's really difficult to think about it. Kasi yung run through your mind, yung mga, ano yung mga possibilities, what if ganito, ganyan. Kasi ang RP po, wala pong cure at the moment. And yes, it is leading to blindness po. So, there is the possibility. I cannot say na small chance or big chance or whatever, only God knows, no? Pero sa akin po kasi, since congenital po siya, namana ko po siya sa lola ko sa father's side, and yung lola ko po, nabulag po siya totally when she was 45, and I'm on my 40s po. Malapit na ako doon sa time na yon. But I still see things like, sa perspective ko, positively. Kasi number 1, Miss Jonah, ito yung message ko, acceptance po. Kasi according to her, mahirap tanggapin, nasa in denial stage pa siya, hindi daw niya kayang i-absorb yung sinabi nung doktor sa kanya na RP, yung sakit niya. So, acceptance. Kasi until such time po na natanggap mo na yun na yung condition mo, then the better for you. Kasi pag nag-overthink ka, the more na mawaworsen yung situation mo. Kasi stress can trigger it and can worsen it. Kasi progression po yung sakit natin. Ayan, ibig sabihin ng progression, palala siya, palala. Yan. So, wala tayong choice, kundi tanggapin siya. Kasi kung hindi natin siya tatanggapin, who else will? Diba? Sarili natin to eh. And alam natin yung nangyayari sa katawan natin. Number 2 is to let your family know. Kasi ako, big support system ko yung family ko. Syempre, kasi sila yung mata ko, especially yung husband ko. Tanong kasi ni Ma'am Jonah sa akin, paano pag gabi? Especially po, teacher ako, nagtuturo, yes po, nag-work pa din ako. I am just so blessed na my family knows, my family understands, and my family assists me and helps me with all the things na kailangan kong gawin. Tapos sa school naman, I'm blessed with friends na nakakaintindi. Even yung simple as pagsasign sa logbook. Kailangan ko ng help kasi hindi ko po nakikita. Yan. So, I need to be with someone. Pag nagta-time in, time out, gano'n. Simple form sa school, I need help. Buti na lang may e-class record na. So, may tablet po ako, tapos gamit ko po yung tablet. Kaya wala po akong textbook na hard copy. I mean, meron, pero hindi ko ginagamit kasi there's no use of it. Hindi ko nakikita, hindi ko nababasa. So, nasa e-copy po lahat. Nandun lahat sa aking tablet. And then I use it a lot sa klase. So, alam mo, Ma'am Jonah, maraming mga ways to help ourselves, you know, like, para mag-function tayo normally. Yon. So, number 2 is yung support system, yung family. Kailangan malaman po ng husband mo, kailangan malaman po ng mga anak mo para maintindihan nila tayo kung bakit tayo kadalasan irritable, di ba? Nai-irritate tayo. Annoyed, irritated. Morning, ma'am. Kapag ganun na, yung, alam mo yun, na-frustrate kapag hindi mo nababasa, nakikita yung mga bagay-bagay, ganun. Alam ko, I know the feeling. I've been there like so many times. So, I know. Kaya mas maganda kung may nakakaalam po at alam ng family mo so that nahihelp ka, natutulungan ka nila, na-assist ka nila sa mga things para manavigate mo yung paligid mo. Then, number 3, keep yourself busy. I understand you're a housewife right now. Ako po kasi nag-work pa. Kasi as much as I can, hanggat kaya ko, I will work
Pero malapit na, nandun na ako sa borderline. Nandun na ako sa part ng life ko na tama na, ganun, hindi ko na kaya. Yan, alam din yan ng mga friends ko. I'm there. I'm not giving up on work itself, pero feeling ko yung mas gusto ko, I need more time for myself. I need more time to, to go out, to see things na I may not be able to see sa future, ganon. So I wanna explore, like life is beautiful and life is short. So we don't know. We don't hold tomorrow, only God knows kung ano mangyayari sa atin. So habang nandun tayo sa point ng life natin na nakikita pa natin yung paligid natin, Ma'am Jonah, okay lang po, lumabas ka po, hindi po lang sa bahay nakakulong. Kasi housewife kayo, keep yourself busy. Dapat po occupied ka, gawa ka ng paraan para magkaroon ka ng activities. Kunwari, may mga skills ka na pwede mong i-share online o katulad niyan, pwede ka pong mag-vlog, pwede ka pong mag-content para maganda din to keep a record. Alam mo po yun, to keep a record of yourself and your activities para time will come, hindi naman na-anticipate, no? Pero sa future, para may nakikita rin yung family natin. Ganon. Kasi ako po, ayan, video ako kung saan-saan lang, kung ano-ano, halo-halo, kung anik-anik yung kinokontent ko. Kasi gusto ko yung darating yung panahon na hindi natin pagsisihan yung mga wasted moments, wasted times, yung mga ganon. So, dapat every moment magamit natin ng tama. Tapos, number 4, avoid overthinking. Kasi isa pong nagkukos ng progression sa retinitis pigmentosa ay overthinking. When you are entertaining stress, nagpo-progress po siya. Malaki. Even sa cancer, di ba ma'am? Even doctors would agree with me na pag may cancer na yung patient, the more na nag-overthink ka. Kasi yung ate ko po, may brain tumor po. Nagka-brain tumor po siya. And she had to stop teaching. Teacher din po siya. And na-opera po siya twice. And according to the doctors din, malaking factor sa kanyang pag-progress din nung tumor niya noon was stress po. Because at that time, magulo yung family life niya. Yan. So, stress, avoid overthinking. And there are 2 things in life, Ma'am Jonah. Things that we can control and things we cannot. So, yung mga things we cannot control, let go. Hayaan mo na yun. Kasi wala na po tayong magagawa doon. But things we can control, gawan natin ng paraan para ma-solve natin yung mga small problems. Wala namang problema na walang solusyon, di ba? Wag lang mag-overthink. Tapos, number 5, higit sa lahat, magdasal. Kasi alam naman natin, okay, progression, okay, darating yung time na mabubulag tayo, yes, accept, pero only God knows kung kailan, di ba? Malay mo, bago pa dumating, wala na tayo sa earth. Charot. Wag naman ganun. Yun lang, wag mawala ng pag-asa. While there is life, there is hope. Sabi ko nga po sa'yo, di ba, nung nag-chat ako sa'yo, bakit naman yung mga iba, mas malala pa yung condition sa atin. Ang disability po natin is sa eyes, sa vision. Yung iba nga, wala ng kamay, wala ng paa, di ba? Pero nagpa-function pa din sila normally at positive pa rin yung pananaw nila sa buhay. Sana ganun din tayo. Nakakikita pa naman tayo, di ba? So, okay lang. Life goes on and life must go on. Yun lang, Ma'am Jonah. Positive outlook in life. God bless you po. Ingat tayo. Tapos vitamins, yes. Hindi ako doktor, pero share ko lang yung ginagawa ko din to keep myself healthy and my vision healthier. Healthier? May healthier pa ba? Ewan ko. Pero I take Centrum Silver Advanced. Nag-promote. Baka naman Centrum, charot. Tapos, yung lutein, optin, mga ganyan po. Pero sa akin po, iBerry. Mas effective po siya. As to the extent of its effectiveness, hindi ko din alam. Pero nag-lutein din po ako, nag-optin din po ako, hindi ko siya naramdaman. Pero dun kay iBerry, parang ramdam ko siya. Tapos, yung mga eye drops, pero wag po tayong bibili ng eye drops kung saan-saan lang, ha? Doon po tayo sa mga pharmacy talaga para hindi tayo baka mas makalala sa eyes natin. Ako, I don't put eye drops kasi natatakot ako. Lalo yung mga na-advertise sa Black App. Sorry, Black App. Ayan. Yung mga mumurahin na eye drops. Sorry ha, pero ayoko pong mag-advertise ng mga ganun. At ayoko rin magsabi na ganun. Hindi po ako gumagamit. Natatakot din ako. At ayoko din po ipagalaw yung eyes ko kasi na-offeran na ako ng mga students ng mga optometry, ganyan-ganyan sa Manila. Many schools in Manila. Good morning, ma'am. Many schools in Manila offered like to test me. Gawin akong gawin akong subject ng kanilang experiment. But ayoko. Kasi baka makasama sa atin. So yun lang. Once again, Ma'am Jonah, I hope it helps. Yeah. God bless. Bye-bye.